Ilocos Norte, isang tanyag na lungsod na kung saan matatagpuan ang iba't ibang nakakabighaning tanawin. Isa ang Ilocos Norte sa top 3 most visited provinces sa Pilipinas, kasama ang Pangasinan at Ilocos Sur. Ngunit sa likod ng napakayamang kultura ng Ilocos ay may mga nakakakilabot na mga kwento. Isa dito ay matatagpuan sa napakatanyag na dam sa Vintar, Ilocos Norte. Nandito tayo ngayon sa tunnel dito sa Bukana sa Vintar. Isa sa mga kinatatakutan ng mga residente dito sa Vintar, Ilocos Norte ang tunnel na kung saan may mga nagpaparamdam na hanggang ngayon ay misteryo pa rin. Taong 1990, pinaniniwalaan na may mga nalunod dito na kung saan ito ang bunga ng mga nagpaparamdam hanggang ngayon. Ang naturang tunnel ay nakakonekta sa Vintar Dam na kung saan dito nagmumula ang tubig mula sa tunnel. May mga naitalang nasawin na din dito dahil sa kababalaghang misteryo. Kahit ganun pa man ay dinadagsa pa rin ng mga residente na maligo dito kung may tubig. At sabi nga nila ay kung minsan ay may nagpaparamdam na tila umaalingaw-ngaw na kakaibang tunog. Pinangangambahan pa rin ng mga residente ang tunnel na ito dahil sa kababalaghan na misteryo. Sunod-sunod na insidente ang nangyaring krimen dito sa Vintar Dam at huling naitala noong taong 2018 ang lalaking tumalon mula sa dam. Ayon sa mga haka-haka, may mga bangkay na hindi pa nahahanap na tila naglaho sa kuwebang ito. Walang formal na pagpapalibing ang pinaniniwalaang rason ang pagpaparamdam ng mga bangkay sa naturang kuweba na ito. Sa loob ng tunnel na ito ay tila misteryo pa rin sa mga residente dito dahil may mga misteryo na nagaganap hanggang ngayon ay di pa maipaliwanag sa loob ng tunnel na ito. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag ang mga misteryong pangyayaring insidente na nangyari dito at tuluyang nagbabala ang mga otoridad na magdoble ingat. Pinapasa Diyos naman ang mga residente ang inaasam na pagtatahimik ng mga ligaw na kaluluwa. Pati na rin sa mga paaralan dito sa Ilocos Norte ay may mga kagimbal-gimbal na pangyayari. Tulad na lang ng pagsalig sa isang paaralan sa Dingras, Ilocos Norte. Isa sa namamayagpag na bayan ngayon sa Ilocos Norte ay ang bayan ng Dingras na kilala bilang rice granary ng probinsya. Ito rin ay ang lugar ng kapanganakan ng founder ng Girl Scout of the Philippines na si Josefa Llanes Escoto. Ito ay isang maliit na bayan lamang, ngunit sa mabilisang pagprogreso nito ay naging isa sa mga tourist destinations ng probinsya. Ngunit sa likod ng mga gandang pasyalan at mabilisang pagprogreso sa bayan ng Dingras ay ang mga kwentong haka-haka na hanggang ngayon ay pinatatakutan pa rin ng bawat mamamayan. Halina't alamin ang mga kwentong bumabalot sa bayan. Ayon sa mga nakatatanda, ang paaralang ito ay dating gusali na naging kampo ng mga sundalong Hapon noong panahon ng World War II. Ang ilang parte nito ay nagsilbing himlayan ng mga pari, madre at ilang sundalo na nasawi sa giyera. Ngunit noong 1952, ito ay ipinaayos at ginawang paaralan ng isang maimpluwensyang pamilya sa bayan ng Dingras sa pakikipagtulungan ng simbahang Katoliko. Ngunit ayon sa mga sabi-sabi ay tila may mga espiritu raw na nagpaparamdam sa paaralan. Nito lamang itong araang 2010 ay nagulantang ang bayan ng Dingras sa pangyayaring akala ng lahat ay isang kathang-isip lamang, na sa pelikula lamang nangyayari ang mga sani. Aming nakapanayam ang isa sa mga biktima. May sa aming classmate na umalis sa school na yan. Kasi active yung
Kami hindi kami naniniwala kasi alam namin nagbibiro lang yun. Pero in that time, isang classmate namin na babae, bigla siyang nahimatay. At yun, nilapitan namin, kinausap namin, pero wala. Ang sobrang tigas niya, sobrang lakas niya, parang nag-iiba yung boses niya. Tapos yun, kaming apat naman, isa-isa na kaming nag-iiba. Iba na yung boss namin, kilos namin. Yun, hanggang dun, bigla kaming nag-blackout lahat. Hindi namin alam kung nangyari. Tapos yung isang professor namin, nagkwento siya tungkol sa amin. Ganun pala nalaman namin, nasa niban kaming lahat. Ngunit ano nga ba ang tunay na dahilan sa likod ng pangyayaring ito? Sabi ng matatanda, hindi ito ang unang beses na nangyari. Dahil nang pinagawa ang gusali o pinaayos ang gusali, hindi sila nag-alay ng gusali. Sa kabila ng mga kwentong kababalaghang bumabalot sa St. Joseph Institute, ay hindi maikakailan hanggang ngayon ay marami pa rin mga estudyante ang pumupunta rito upang mag-aral. Sa katunayan nga ay dito nang galing ang mga kilalang personalidad sa bayan ng Pinas. At kung ano man ang tunay na dahilan ng mga espiritong nagpaparamdam ay sana makamit na nila ang kapayapaan na kanilang hinahanap. Katulad ng mga buhay na tao ay ayaw nating na tayo ay nagugulabog sa ating direkta. Ito po si Arian Janica Pinera para sa Ilocos Chronicles. Magtungo naman tayo sa hilagang parte ng Ilocos, na kung saan may nagpapakita daw na white lady sa isang partikular na uri ng puno. Isa sa sikat na puntahan dito sa hilagang parte ng Ilocos ay ang bayan ng Pagudpud. Kilala ang Pagudpud lalo na sa lokal at banyagang turista dahil sa hatid ditong tanawing magandang pagmasdan, lalo na ang malinis, magandang, puting buhangin at magagandang resort. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang akala mo'y malaparaisong imahe ay may nakakubli din palang misteryo sa likod nito. Lawakan ng isip, talasan ang mga mata. Halina't pasukin natin ang mundo ng katatakutan. Ang mga baybayin dito ay nauna nang itinanghal na isa sa mga pinakamagagandang baybayin sa Asya noong 1990s. Ang pagdagsa ng turista sa Ilocos Norte ay patunay lamang na isa ito sa pangunahing destinasyon sa bansa. Ngunit, bukod sa magagandang tanawin, maging ang di nakikita ng ating karaniwang mata ay animoy nakamatyag sa mga tao. Taliwas sa kaalaman ng iba ang kababalaghang nangyayari dito na nag-udyok sa amin upang puntahan ang nasabing lugar. Madalas na naririnig ang kwento-kwento tungkol sa misteryo sa daan ng Damang na kung saan ay mababatid mo ang ilang malalaki at matatandang puno o gargarubo kung tawagin sa Ilocano. Usap-usapan dito na may madalas daw na nagpapakita dito na babaeng nakaputi at paring pugot-ulo na sumasakay sa mga sasakyang walang laman o may konting tao lamang. At minsan pa daw ay nagpapalit anyo bilang hayop. Kwento ng isa sa aming napagtanungan. Alas 12 daw ng gabi nang pauwi na siya sa kanila, sakay sa tricycle ng kanyang kaibigan. Laking pagtataka niya sa pagdaan sa may gargarubo. Bigla na lang hindi siya makagalaw at tila ba'y may ibang nakasakay. Upang bigyang kasagutan ang di maipaliwanag na kababalaghan, ay naghanap pa kami ng isang mapagtatanungan. Isang sanay na behero si Roger Palancia, 58 taong gulang na taga Lanao, Bangi, Ilocos Norte.
At sa aming pagsisiyasat ay ito ang aming napag-alaman. Nung minsan, ako natutulog, parang may sa akin na napapako sa akin na bulsa, sa may rubo. Kaya sinubukan kong pinuntahan kasi ng madaling araw, mga 4:30 ng madaling araw. Dala ko yung tricycle ko na yung 469. Tapos, nung paligo ako, nung pamalapit na ako doon, nagtaka ako bakit biglang bumigat yung dala kong tricycle. Kaya sinilip ko yung sa loob. Nagtaka ako, ba't meron akong laman, may nakasakay. Kaya binilisan ko. Para kasi parang tumatayo ng balahibo ko. Kaya nung hinto ko doon sa pupuntahan ko, tignan ko yung karga ko, wala na. Pero yung pinagwala ng yung sinasabi ko, doon din yung pupunta ko doon sa sinasabi nung matanda sa panaginip ko na kukunin ko yung gold doon. Kaya minsan gumagawa ko ng uling doon, mga alas 2 ng hapon hanggang alas 3, may nagpapakita sa akin na pare na malaki na walang ulo. Halos lagi ko nakikita yun noon, sa araw-araw pag pupunta ko doon sa Damang. Yun na naman karanasan ko dun Gayunpaman, ay iba yung pag-iingat ang madalas na ipinapayo sa mga beherong dumadaan sa lugar. Totoo man o hindi ang mga kwento-kwento, ay mahalaga pa rin buksan ang isipan at humanda sa kamulatang hindi lang tayo ang naririto sa mundo. Bawat misteryo ay may kalakip na kasagutan na patuloy nating tutunghayan, kaya patuloy tayong maglakbay sa mundo ng katatakutan.